Hoy, tigil-tigilan mo nga yung panonood mo ng ganyan dito sa karinderya. Anton, baka may makakita sa'yo ng ginagawa mo. Malalagot ka talaga. Nakasuot ka pa naman ng uniforme mo. Nakatanggap ng mahinang pagbatok si Anton mula sa kaibigan. Kaya naman mabilis na lang niyang itinago ang cellphone niya kung saan siya nanonood ng paborito niyang adult videos. Alam mo, lagi ka nalang bad timing. Ang ayos-ayos ng panunood ko, may epal ka. Ay nako, ang manyak mo talaga. Kahit saan ka nalang abuti ng pagkamanyak mo, no? Pati ba naman dito sa karinderya ni Aling Mira, nanonood ka niyan? Ay, ibang klase ka talaga. Tara na nga, bumalik na tayo sa presinto. 30 minutes lang ang break time natin, naging 40 minutes na. Nang una nang tumayo ang kaibigan ni Anton, ay tumayo na rin siya. Naglalakad na sila ngayon pabalik sa presinto nang may matanaw si Anton na isang babae na maiksi ang short at kitang-kita ang makinis nitong hita. Hindi tuloy maiwasan ni Anton ang mapasipol. Pare, chicks oh, tingnan mo. Nakatanggap na naman ang mahinang paniniko si Anton mula sa kaibigan at sunod dito ay paninermo naman ito sa kanya. Ano ka ba, Anton? Ayan ka na naman eh. Huwag mo ngang gawin niyang paninipol sa mga babae. Pulis pa naman tayo. Ano ka ba naman? Lagi ka na lang KJ. Eh di ba pwedeng naa-appreciate ko lang yung magandang mga legs nila. Dapat nga nagpapasalamat pa sila. Kasi marunong akong kumilates ng mga magaganda. Di ba? Pero iisipin nilang manya ka. Bawal na kaya ngayon ang paninipol at yung sumisitsit sa mga babae. Catcalling kaya ang tawag sa ganyan. Naisa batas na yan. Baka may reklamo ka yan. Alam ko naman talagang tungkol dyan, no? Huwag mo na nga akong turuan ng batas. Aminin mo, KG ka lang talaga kahit kailan. Kaya wala kang love life eh. Nagsalita ang meron. Meron naman talaga. Oo nga pala. Apat-apat yung mga babae mo. Inggit ka lang yata, no? Ako? Inggit? Hindi, no? Bumalik na nga si Anton at ang kaibigan niyang si Roel sa presinto. Isa nga pala silang mga pulis na nadistino sa probinsya ng Aklan. Malapit silang dalawa sa isa't isa. Bukod kasi sa magkatrabaho nga sila, ay pareho din sila ng tinitirhang bahay. Si Roel ang may-ari ng bahay at umuupa naman si Anton dito dahil may bakante namang silid sa bahay na yon. Maituturi nga nilang isa't isa na parang tunay na magkapatid dahil sa tagal ng pinagsamahan nilang dalawa. Kaya lang, malaki ang pagkakaiba nilang dalawa pagdating sa ugali. Si Anton kasi, likas ang pagiging matulis nito sa mga babae. Papalit-palit siya ng babae, basta matipuhan niya. May pagkamanyak din siya. Siguro ay dahil binata, kaya malaya niyang gawin ang lahat. Gwapo rin naman siya, kaya hindi siya nahihirapang bihagi ng puso ng babaeng nagugustuhan niya. Habang ang kaibigan naman niyang si Roel, ito naman ang good boy sa kanilang dalawa. Papasok na sana sila ng gate ng presinto nang otomatikong matigilan si Anton nang matanaw niya ang isang pamilyar na babae mula sa may hindi kalayuan. Napatigil din si Roel sa paglalakad at hinarap siya. Bakit? Anong problema? Bakit tumigil? Lintik na. Anong ginagawa ng babae na yun dito? Sino? Ayun oh. Lumingon nga si Roel sa direksyon na itinuturo niya. Tumitig ito at tila kinikilala ang babae. Teka, siya ba yung babaeng nakainuman mo noong nakaraang linggo? Yung Berna ba? Berna ang pangalan niyan, di ba? Siya nga. Oh, bakit hindi mo nilalapitan? Akala ko ba may relasyon kayong dalawa? Relasyon? Baliw. Wala kaming relasyon, no? Saan mo naman nasagap ang balita na yan? Masyadong fake news. Wala kayong relasyon? Madalas mo nga yan dinadala sa bahay. Pero hindi ibig sabihin nun may relasyon na kami. Nakakabisit.
Iniiwasan ko na nga siya tapos makikita ko nandito siya sa presinto. Sigurado ako, sinadya niyang puntahan ako rito sa trabaho. Pre, alam mo naman dito sa probinsya, di ba? Ibang mga babae rito. Kapag yan ay naikama mo na, talagang hahabol-habulin ka niyan dahil kailangan mo silang panagutan. Mga conservative yung mga yan, di ba? Panagutan? Nek-nek niya. Pareho lang namin ginusto yun. Sino siya para panagutan ko? Wala kaming relasyon. Ay nako, bahala ka. So ano, dito ka na lang ba at magtatago sa kanya? Mauna ka na. Sa likod na lang ako ng presinto dadaan. Sigurado naman aalis din yan mamaya. Sige, pumasok ka kagad ha. Baka hanapin tayo ni Hepe. Sumapit ang gabi sa presinto. Maagang umuwi si Ruel kaysa kay Anton dahil mas nahuli si Anton na makapagpasa ng report niya. Sinadya niya rin late umuwi dahil hindi siya sigurado kung nakaalis na bang babaeng iniiwasan niya sa buong araw. Paglabas niya sa mismong presinto, nakahinga siya ng maluwag nang wala na roon ang babae. Napangiti tuloy siya ng malapad at pasipol-sipol pa habang tinutungo ang gate. Kaso nga lang, pagkalabas niya ng gate, otomatikong napako ang paa niya sa lupa dahil nandoon pa rin ang babae kung saan ay agad itong humarang sa kanyang daraanan. Anton, Nandito ka pa rin? kailangan nating mag-usap, Anton. Wala tayong dapat pag-usapan, Berna. Kaya pwede ba, umalis ka na at huwag mo na akong susundan. Agad na dinaanan lang ni Anton ang babae at saka nagsimula na siyang maglakad ng mabilis. Kaso nga lang, mabilis pa rin siyang hinabol nito. Anton, kailangan natin mag-usap. Please lang, kausapin mo ko. Ano ba? Sinabi ko na, di ba? Huwag mo kong sinusundan. Ang hirap bang intindi nun? Kanina mo pa ako inaabana sa trabaho ko. Hanggang ngayong gabi nandito ka pa rin sa presinto. Para kang asong sunod ng sunod. Pasensya na, Anton. Pero kailangan talaga natin mag-usap eh. Kailangan mong pakinggan ang sasabihin ko. Mahalagang malaman mo to. Ano bang pag-uusapan natin? Ano bang gusto mo? Para ipalala ko sa'yo, wala tayong relasyon, Berna. Walang namamagitan sa atin na kahit na ano. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pa akong bantayan ng buong maghapon. Alam mo, ang hassle mo eh. Kung alam ko lang na ganyan kang klaseng babae. Masyado kang clingy. Hindi na sana kita pinatulan. Hindi pa rin humihinto sa kanyang paglalakad si Anton. Sinasadya pa nga niya na bilisan ang paglalakad para hindi siya mahabol ng babae. Pero kahit anong bilis ng paglalakad niya ay nahahabol pa rin siya ni Berna. Anong ibig mong sabihin? May nangyari sa ating dalawa. Hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Ano naman kung may nangyari sa atin? Ganun ba yung ka-big deal sa'yo? Kung big deal yun sa'yo, pues sa akin hindi. Ikinama lang kita at alam mo namang nagustuhan mo rin yung nangyari sa atin. Grabe pa nga ang ungol mo nun eh. Ayaw ko nga sanang sabihin yun ng harap-harapan sa'yo. Dahil alam ko na pwede kang masaktan. Pero sasabihin ko na rin sa'yo na tumigil ka na. Dahil ang totoo, kinama lang kita. Dahil malaki ang hinaharap mo. Yun lang ang dahilan at wala nang iba pa. Ano? Nabigla ka, no? Sorry ka. Dahil yun lang naman talaga ang totoo kung bakit pinatulang kita. Pasalamat ka na lang dyan sa dalawa mong malulusog na kabundukan. Dahil kung baka hindi dyan, baka hindi mo natikman. Baka nga hindi pa kita napansin eh. Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit nangyari yun. Pwede ba layuan mo na ako? Natikman na kita kaya tapos na ako sa'yo. Pero buntis ako, Anton. Buntis ako at ikaw ang ama. Mabilis na napahinto si Anton sa kanyang narinig dahil tila huminto na rin ang pag-ikot ng kanyang mundo sa ibinalita ng babae. Ano? Nagpapatawa ka ba? Isang beses lang may nangyari sa atin, Berna. Tapos sasabihin mo sa akin na buntis ka agad kita? Pero totoong sinasabi ko, Anton. Sa'yo ang batang to.
Alam mo sa sarili mo na ikaw ang nakauna sa akin nung gabing yun. Eh ano naman kung ako nauna sa'yo? Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na nagpagalaw sa ibang lalaki matapos nung nangyari sa atin. Magtatatlong linggo na yung huli nating pagtatalik at pagkikita. Di ba? Malay ko ba, nagpagalaw ka rin sa ibang lalaki. Tapos ako yung itinuturo mo ngayon na nakabuntis sa'yo. Bakit? Dahil ba maayos ang trabaho ko? Dahil ba may pera ako? Sabi ko na nga ba unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang huhututan mo lang ako ng pera. Isang malakas na sampalang natanggap ni Anton mula sa babae. Napikon siya sa ginawa nito. Gusto niya sana itong sampalin din, pero hindi niya ito pinatulan pa. Naalala niya na isa nga pala siyang bulis. Kapag nakapagsumbong ang babae sa presinto dahil sa ginawa niya, ay baka masibak pa siya sa kanyang trabaho nang wala sa oras. Huwag mo kong susubukan, Berna. Huwag mo kong sagarin dahil baka maubos ang pasensya ko. Hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin. Mas lalong hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin. Kailangan mo akong panagutan, Anton. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi kita pananagutan. Wala pa sa isip ko magkaroon ng sariling pamilya at matali sa babae na naikama ko lang ng isang beses. Hindi pa nga kita girlfriend Paano ko pananagutan yan? Kung gusto mo, ipalaglag mo na lang yan. Nang sa ganon, wala ka ng problema at wala na akong problema. Tatalikuran na sana ni Anton ng babae, pero mabilis siya nitong hinawakan sa kanyang braso ng mahigpit. Pinilit niyang bawiin ang kanyang kamay, pero hindi niya magawa. Nagtaka siya sa higpit at lakas ng kapit ng babae sa kanya. Pero nawala rin doon ang atensyon niya nang magsalita uli si Berna. Kung hindi mo lang din ako mapapanagutan, mas mabuti pa siguro na mawala na kami sa mundong to ng anak mo. Tinatakot mo ba ako? Pinararating mo ba sa akin na magpapakamatay ka? Oo, magpapakamatay talaga ako kung hindi mo ako pananagutan. Anton, hindi pwedeng pabayaan mo lang ako matapos mo akong mabuntis. Hindi to pwede, Anton! Nabigla na naman si Anton nang abutin na naman ng babae ang kamay niya at hinawakan yon. Nakita niya ang luhaang mata ng babae. Halatang nagmamakaawa ang ekspresyon ng mukha nito. Panagutan mo lang ako. Pangako, magiging mabuting asawa ko sa iyo, Anton. Ano? Magiging mabuti akong may bahay. Susundin ko lahat ng gusto mo. Hindi mo ko mapipikot, Berna. Kanina lang gusto mo kong panagutan yung bata. Tapos ngayon, gusto mo naman ako maging asawa? Nagpapatawa ka ba? Uulitin ko, wala kang mapapala sa akin. Hindi kita pananagutan. Kaya simula sa araw nito, wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Marahas na ngang binawi ni Anton ang kanyang kamay kay Berna. Naglakad na siya ulit kung saan ay naramdaman niyang hindi na nakasunod sa kanyang babae. Nang lumingon siya, nakita niyang biglang pumunta ito sa gitna ng kalsada habang diretso pa ring nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Anton, lalo na't mukhang alam niya kung anong binabalak nitong gawin. Seryoso ba siya sa ginagawa niya? Nababaliw na siya. Kapag pinigilan ko naman siya sa gagawin niyang yun, baka mamali naman ang intindi niya sa akin. Baka isipin niya na nagbago ang isip ko at panagutan ko siya. Ay, nako. Bahala na nga siya sa buhay niya. Wala na akong pakialam. Tumalikod na nga si Anton sa babae at nagsimula na ulit sa paglalakad. Nang nakakailang hakbang pa lamang si Anton, isang malakas na pagbunggo ang narinig niya na nagpahinto sa kanyang paglalakad. Nang lumingon siya, ay napagawi naman agad ang tingin niya sa katawan ni Berna na tumilapon malapit sa kinaroroonan niya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Anton, lalo na at kitang-kita niya ang dugoang noo ng babae habang nakamulat pang dalawang mata nito na parang nakatitig sa kanya.
Mga ilang segundo rin siyang nakatitig doon hanggang sa mapagawi ang kanyang mga mata sa sasakyan na kumaripas ng pagtakbo. Hinabol pa yun ni Anton at pinahinto pa, pero mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Naisip niya na natakot siguro ang nagmamaneho ng sasakyan dahil nakasuot pa siya ng kanyang uniforme na pangpulis. Imbes na ipagpatuloy ang paghabol sa sasakyan ay bumalik na lang siya sa pwesto ni Berna na nakahandusay pa rin sa lupa habang mulat na mulat ang mga mata. Agad siyang lumuhod at tinapik ang pisngi nito. Berna! Berna, gumising ka! Berna! Patay ka na ba? Medyo inaasahan naman niya na wala na siyang maririnig na kasagutan mula sa dalaga. Pero kahit ganoon pa man, mabilis na lang siyang yumuko at pinakinggan ang dibdib nito kung tumitibok pa ba ang puso ng babae. Doon ay mabilis na napaupo si Anton sa lupa nang wala na siyang marinig. Wala nang tibok ng kanyang puso. Patay na nga siya. Patay na siya. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Anton nang makita niyang may dugo na rin na bumulwak sa may ibabang bahagi ng katawan ng babae. Alam ni Anton na patay na rin siguradong bata sa sinapupunan nito. Napasabunot si Anton sa kanyang sariling mga buhok. Anong gagawin ko? Kapag sinabi ko sa presinto, sigurado akong iisipin nila ako ang pumatay kay Berna dahil pinaghahanap niya ako kanina pa. Pero hindi ko lang siya hinarap. Kapag nalaman din nila na buntis ito, iisipin ng ibang katrabaho ko na pinatay ko to para mawala ang pananagutan ko. Hindi nila iisipin na aksidente lang ito. Hindi ko pa naman nakita yung plate number ng kotse na yun. Wala pa namang CCTV dito. Kaya wala akong maituturo para mawala sa akin ang bintang. Alam ko kung paano mag-isip ang mga pulis dahil isa rin akong pulis. Kaya hindi pwede ito. Hindi pwede itong i-report. Mabilis na nagpalingalinga si Anton sa paligid. Tiningnan niya kung may mga tao ba na pwedeng nakakita noong nangyari. Dahil wala naman siyang nakita, kaya agad na siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa lupa. Hindi ako papayag na masira ang buhay ko dahil lang sa babaeng ito. Hindi ako papayag. Walang pagdadalawang isip na agad na hinawakan ni Anton ang magkabilang paa ng dalaga. Sa kanya ito hinila papunta sa gilid ng kalsada. Balak niya itong dalhin sa gitna ng gubat. Wala namang kasi mga taong nakatira sa gubat ngayon, kaya alam niyang walang ibang makakakita sa gagawin niya. Hingal na hingal siya habang hila-hila niya si Berna. Kahit medyo madilim ang paligid, ay hindi iniindayo ni Anton. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang maitago niya ang katawan ng babae na walang nakakaalam. Nang masiguro ni Anton na malayo na talaga siya mula sa may kalsada, doon niya binitawan ang paa ng babae. Huminga na muna siya saglit at nang tingnan niya ulit ang katawan ng babae. Mabilis pa sa isang kisap mata na napaiwas siya dahil saktong-saktong nakabaling sa kanyang ulo nito kung saan nagsalubong naman ang mga mata nila. Ay, buisit. Nakakatakot naman ang itsura niya. Bakit ko ba kasi ito pinadulan nung mag-iinuman kami? Ayan tuloy, minalas pa ako. Unti-unting lumuhod si Anton. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, ay inabot niya ang mata ng babae at dahan-dahan niya yung isinarado. Nang tuluyan ng nakapikit ang bangkay, ay doon palang nakahinga ng maluwag si Anton. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa kanyang bewang at saka nagsimula na siyang maghukay gamit yon. Mahirap at matagal siyang naghukay, pero buti na lang at malambot ang lupa. Kaya hindi siya gaanong nahirapan. Lintik na buhay to, oo. Kapag minamalas ka nga naman talaga. Nakabuntis pa nga ako tapos namatay pa. Kailangan ko pang ilibing ito para hindi mapunta sa akin ng sisi. Ano ba namang kamalasang nangyayari ito sa akin ngayon? Halos tumulo ang pawis ni Anton sa lupa dahil sa kanyang mabilis na paghuhukay.
Pero hindi pa rin siya tumitigil hanggat hindi niya napapalalim ang hukay na paglilibingan niya sa babae. Gabing-gabi na yun, pero hindi niya pa rin iniinda ang dilim at ang oras. Ngunit makalipas ang ilang segundo, otomatikong napatingala siya sa may puno. Nagagalawan kasi ang mga dahon nito dahil sa biglang paglakas ng hangin. Pakiramdam ni Anton ay nagtayuan ang kanyang mga balahibo at nakaramdam siya ng konting takot sa hindi niya malamang dahilan. Pero gayunpaman, ipinagpatuloy niya ulit ang paghuhukay. Habol hininga siya ng matapos. Agad siyang lumapit sa bangkay ni Berna at inilapit yon sa ginawa niyang hukay. Pasensya na, Berna. Pero sana huwag mong isisi sa akin ang nangyari sa'yo. Sinadya mong magpasagasa. Wala akong kinalaman sa pagkamatay mo. Ikaw ang dapat nasisihin kung bakit nangyari to sa'yo. Napag-abutan lang ako ng gulong ginawa mo. Kaya wala na akong choice kundi gawin sa'yo to. Itutulak na lang sana ni Anton ang katawan ng babae sa hukay. Pero bago pa man niya gawin yon, natigilan siya ulit nang may marinig siyang mga hikbi. Agad na napalingon si Anton sa paligid. Oh, may tao ba dyan? Sino yan? Sinong nandyan? Sino nandyan? Lumabas ka! Unti-unting nawala ang hagulhol na narinig ni Anton. Nang wala pa ring sumasagot sa kanya, pinilit niyang isantabi ang takot at ibinalik ang kanyang paningin sa babae. Ikaw ba yung umiiyak? Tinapik pa ni Anton ang balikat ng babae, pero hindi naman ito gumagalaw. Muli siyang yumuko ng konti at idinikit ang tenga sa bibig nito. Pero wala naman siyang narinig o ang paghinga mula roon. Inisip niya na baka guni-gunin niya lang yun. Kung ano-anong naririnig ko. Kailangan ko na matapos to at makauwi na ako. Walang pagdadalawang isip na inihulog nga ni Anton sa hukay ang katawan. Hindi na rin siya nagsayang pa ng oras. Tinabunan niya ng mga ito ng lupa. Habang ginagawa niya yon, muli niyang narinig ang hagulhol na narinig din niya kanina. Muli na naman siyang napahinto at napalingon. Agad niyang kinuha ang kutsilyo niya at hinawakan yon na para bang handang-handa siyang saksakin kung sino man ang lalabas mula sa dilim. Sino ka? Nasaan ka? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Harapin mo ako! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin ngayon din! Huwag kang magtago sa dilim! Duwag ka pala eh! Wala na namang narinig si Anton na sumagot sa kanya. Kahit yung paghagulgol ay huminto na rin. Kahit anong palingalinga ang gawin niya, ay wala naman siyang makitang tao sa paligid niya. Kaya naman itinuon niya na lang ulit ang atensyon sa ginagawa niyang paglilibing. Sa pangalawang pagkakataon, mabilis na napaupo si Anton sa lupa nang maramdaman niya na parang may bumubulong sa kanya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Guni-guni ko lamang pa yun. Lintik. Dahil sa sobrang takot ko, kaya kung ano-ano nang pumapasok sa ulo ko. Lintik na babae na to! Kung hindi lang dahil sa kanya, wala sana ako ngayon dito. Siya naman ang gusto magpakamatay. Itinamay pa ako! Bisit! Mas lalong binilisan ni Anton ang ginagawa niyang paglilibing. Matapos niyang matabunan ng katawan, ay inapak-apakan niya pa ang lupa para lalo yung maging patag. Dumura pa siya pagkatapos ng lahat at saka tiningnan ng hukay. Mga ilang segundo niya ring tumitig dito bago nagpa siya na umuwi na.
Mag-aalauna na ng madaling araw nang makarating siya sa bahay nila. Tulog na si Ruel kaya nagmamadali siyang pumunta sa may lababo at naghugas ng kanyang kamay. Habang ginagawa niya yon, otomatiko siyang natigilan nang marinig niya ang boses ng kaibigan niya sa kanyang likuran. Hindi niya inaasahan na gising ito. Oh, bakit ngayon ka lang? Dahan-dahan na humarap si Anton kay Ruel. Kahit na maituturing naman niyang kaklose ang kaibigan, hindi pumasok sa isipan ni Anton na sabihin dito ang nangyari. Madami kasi akong ginawa sa presinto eh. Teka. Bakit ang dumi naman yata ng uniforme mo? Ang daming putik ng pang-ibaba mo. Saan ka ba nagsususuot? Naabutan kasi ako ng ulan sa labas eh. Umulan ba? Hindi ko napansin yun ah. Tulog ka siguro, tsaka hindi naman yung gaano kalakas. Kaya siguro hindi mo na malayan. Baka nga. Sige na, babalik na ako sa pagtulog. Namalayan ko lang yung pagdating mo kaya bumangon ako. Maglinis ka muna ng katawan mo ah. Sige, susunod rin ako kaagad. Medyo nakahinga ng maluwag si Anton nang bumalik na nga sa pagtulog ang kaibigan niya. Nagmamadali na siya sa paglinis ng kanyang katawan at pagkatapos noon ay pumasok na siya sa kanyang silid at nahiga. Sa mga unang oras ay hindi pa siya nakatulog agad. Iniisip niya pa rin yung nangyari kanina. Pero hindi nagtagal, hindi niya namalayan na nakaidlip na rin siya. Kinabukasan, maaga siyang nabulabog dahil sa sigaw ni Ruel. Naalimpungatan lang siya pero bumangon na rin agad si Anton para puntahan sa labas ng kanilang bahay ang sumisigaw na kaibigan. Ano ba yun, Ruel? Ang aga-aga. Tingnan mo to, Anton. Tinigil ni Anton ang pagkusot niya sa kanyang mga mata at tinignan ang itinuturo ng kanyang kaibigan. Doon, nanlaki agad ang mga mata ni Anton nang makita niyang 3 pugot na ulo ng pusa sa lupa na nasa mismong harapan nila. Bakit ang daming pugot na ulo ng pusa dito? Ayun pa. At saka yun pa oh. Sa tingin ko mahigit sa 10 ulo ng pusa ang nakakalat dito sa paligid. Ano kayo nangyari? Oo nga, sino kaya gumawa nito? Hindi kaya may nantitrip sa atin? Ngayon lang to nangyari. Hindi kaya may gumaganti sa atin dahil sa mga kasong hinawakan natin dati? Hindi naman ako sigurado pero nakapangingilabot naman. Sino ang nasa matinong pag-iisip na papatay ng mga pusa para pugutan ng ulo at ihagis pa dito sa bakuran natin? Hindi ko rin alam. Pero natatakot talaga ako. Baka tama ang hinala ko na may nakatunton itong bahay natin at ginagantihan tayo. Kung totoo nga yan, wag lang sila magpapahuli sa akin dahil ako mismo ang pupugot sa ulo nila gaya ng ginawa nila sa mga pusa na to. Hindi naman natin pwedeng gawin yun, Anton. Alagad pa rin tayo ng batas. Hindi natin pwedeng ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay. Hindi na lang nagsalita si Anton sa sinabi ng kaibigan niya. Hindi na rin siya nabigla pa na yun ang sinabi ni Ruel dahil likas naman talaga ang pagiging mabait nito kaysa sa kanya. Naikuyom niya na lamang ang kamao niya habang nakatitig siya sa mga ulo ng pusa na nakakalat. At dahil wala naman ibang maglilinis noon, napagkasunduan na lamang nilang dalawa na pulutin ang mga yon at ilibing na lang. Habang naglilibing, pumasok bigla sa alaala ni Anton ang ginawa niya ring paglilibing sa katawan ni Berna kagabi. Hindi tuloy maiwasan ni Anton na mapatulala ng konti. Pero saglit lang yun dahil natauhan na rin siya agad nang tapikin ni Ruel ang kanyang balikat. Mauna ka ng maligo, Anton. Ako naman ang susunod para makapasok na tayo sa presinto ng sabay. Sige. Dahil walking distance lang naman ang presinto sa kanila, gaya ng lagi nilang ginagawa,
ay naglalakad lang sila papasok ng trabaho. Nauunang maglakad sa kanya si Ruel. Talagang sinasadya niya kasing bagalan ng kanyang paglalakad dahil pasimple niyang sinisilip ang lugar kung saan niya inilibing ang bangkay. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil wala namang pinagbago roon. Inisip niya kasi na may mga taong nakapalibot sa lugar na iyon kung saan nalaman ng mga tao na may inilibing na bangkay mula roon. Uy, Anton, bilisan mo na nga ang paglalakad dyan. Baka mahuli na tayo eh. Oh, sige. Susunod na ako. Nang dumating ang tanghali, nag-akita na para kumain ng tanghalian sa may karinderya. Abala na ang lahat sa paghahanda para umalis. Pero si Anton naman ay nagpaiwan muna. Bakit magpapaiwan ka pa? Wala ka namang report na tinatapos, di ba? Oo, pero magsisiyara muna ako ha. Iihilang ako. Susunod na rin ako sa inyo. Sige, sumunod ka ron sa karinderya ni Aling Mira ha. Doon kami kakain. Ha? Doon na naman. Wala na bang iba? Ang tsismusan ng matandang yun. Magdadaldal naman yun habang kumakain tayo. Marami kasing mga balitang nasasagap si Aling Mira. Marami tayong pwedeng makuhang balita sa kanya. Kita mo naman, kumakain na tayo pero nagtatrabaho pa rin. O di ba? Ganun dapat. Bahala ka nga. Susunod na lang ako. Sige, bilisan mo dyan sa banyo. Agad na ngang umihi si Anton. Lalabas na sana siya ng banyo nang matigilan siya dahil hindi niya mabuksan yung pintuan. Kahit anong gawin niyang pagpapaikot sa doorknob ay hindi niya talaga yun mapihit. Lintik, bakit biglang nagsarado ang pintuan? May nanluloko yata sa akin dito ah. Mukhang may nantitrip sa akin. Hoy! May tao ba dyan sa labas? Buksan ito! Hoy! Naging malakas ang pagkatok na ginawa ni Anton. Pero kahit anong lakas noon ay hindi pa rin yun bumubukas. Ang mga pagkatok niya ay nauwi sa pagpukpok dahil nga nakakaramdam na si Anton ng matinding inis, lalo na kapag naiisip niya na may nangtitrip lang sa kanya. Ano ba to? Nakakaisa. May tao ba dyan? May tao ba dito sa loob? Baka sinarado yung pintuan. Pwede ba buksan niyo to? Hoy! Buksan niyo tong pinto! Pinagtitripan niyo ba ako? Hindi niyo ba ako kilala? Hindi niyo kilala kung sino ako? Patuloy pa rin ang malalakas na pagkatok ni Anton. Pinapakinggan niya rin yung nasa labas ng pinto kung may maririnig ba siya. Pero wala siyang narinig na kahit na ano. Pinagsisipa niya rin ang pintuan dahil sa galit. Pero hindi niya yun mabuksan. Nang mga sandaling yun, malakas talaga ang kutob ni Anton na may humahawak sa doorknob ng banyo sa mismong labas. Kaya hindi niya yun magawang pihitin. Doon ay mabilis ngang lumuhod si Anton para silipin ang pinakaibaba ng pintuan. Dahil hindi nakalapat ang pinto sa may sahig, kaya kapag sumilip siya roon ay makikita niya ang sapatos ng kung sino mang tao na nasa labas. Pagsilip nga roon ni Anton ay otomatikong lumaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang napatayo mula sa kanyang pagkakasilip dahil sa kanyang nakita. Ano yun ah? Kumabog ang puso ni Anton dahil sa kaba. Nakaramdam din siya ng takot dahil sa nakita niya. Pagsilip niya kasi roon, nakita niya ang isang paris ng paa na nakayapak lang. Madumi pa ang paa nito dahil puno yun ng putik. Nakaharap ang paang yon sa mismong pintuan pero malayo ron para maabot ang doorknob. Kanino naman kayang paa yun? Medyo nakatatakot. Nakayapak lang siya at walang suot na kahit anumang tsinelas. Baliw kaya ito?
Napalunok pa ng ilang ulit si Anton bago dahan-dahan ulit na yumuko para sumilip. Sa pangalawang pagsilip niya ay wala na siyang nakita pang paaroon. Nilibot pa niyang paningin sa butas pero wala na talaga siyang nakita pa. Dahil doon, kaya mabilis siyang tumayo at pinihit ulit ang doorknob. Nang umikot na yon at mabuksan, nagmamadali na siyang lumabas. Tumingin siya ng kaliwat kanan para hanapin kung makikita niya pa ba ang tao na yon. Hanggang sa matanaw niyang figura ng isang babae na lumiko sa isang hallway, kaya hindi na nakita pa ang mukha nito. Hindi nagdalawang isip si Anton na habulin ng babae para kumprontahin ito. Pero nang papaliko na rin siya sa may hallway, agad niyang nakasalubong ang isa niyang kasama sa trabaho, si Ramon, na naging dahilan kung bakit siya napahinto sa paghabol sa babae. Kakausapin sana siya ni Ramon pero inunahan niya ito ng kanyang tanong. Teka, Ramon, nakita mo ba yung babaeng dumaan dito? O babae? Wala naman ah. Wala naman akong nakita. Ano? Sigurado ka ba? Oo, wala talaga. Pero, sigurado ako, dito siya dumaan. Ngayon lang. Dapat nga nakasalubong mo siya. Pre, basta talaga babae ha. Hindi nakaliligtas sa mata mo. Malabong hindi ko siya mapansin kung makasalubong ko man siya. Kaso nga lang wala talaga ako nakita. Bakit? Maganda ba? Chicks ba? Hindi ko nakita ang mukha niya. Kinulong niya ako sa banyo. Kaya nga gusto ko siyang habulin Kinulong daw? Baka naman sinadya mong makulong kayo. Ano bang ginawa niya sa loob ng banyo, ha? Share mo naman sa akin, Anton. Sira ulo ka talaga. Naiya ka pang ibahagi sa akin. Siya nga pala, Anton. Buti na lang nakasalubong kita. Punta ka mamaya sa bahay ko, ha? May dakaset akong inuman doon mamayang gabi. Inuman lang? Wala bang masarap na pulutan dyan? Ano ka ba? Aakitin ba naman kita kung wala? Meron, pre. Bagong kolehiyalang Alam mo naman, balagas ako doon. Isang kilala ko na may-ari ang bar. Kakilala ko yun. Pinangako ko kasi sa kanya na hindi ko i-raid yung negosyo niya. Basta kapag kailangan ko ng babae, bibigyan niya ako. Kaya yun, lahat bago ang binigay sa akin. Ayos yan Tiba-tiba talaga tayo dyan. Talagang ayos na ayos ito, pre. Nakakaingit ka naman. Oo ka na maingit Aambo na naman kita So ano, pupunta ka ba? Ba syempre, hindi ko palalampasin yan. Mamaya pupunta ako. Hintayin mo ko Ayos Basta natin lang to Alam mo naman, ikaw lang ang kasundo ko pagdating sa ganito. Kaya nga sa'yo ko lamang sinasabi ito. Huwag mo rin babanggitin to kay Ruel Hindi natin yung kaututang dila. Alam mo naman, hindi yun bilong sa atin. Iba ang mindset nun Mas pipiliin nun na maghirap kaysa sarap. Oo naman, alam ko naman yun. Asahan mo ko mamayang gabi. Pupunta talaga ako. Hindi ko yun palalampasin. Pagkatapos ng konting pag-uusap na yon, ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Dahil medyo late na rin kung hahabol pa si Anton sa pagkain ng tanghalian. Kaya naisipan niya na wag nang sumunod pa kay Ruel sa karinderya. Nagpasya siya na hindi na kumain pa dahil sigurado naman na mabubusog siya mamaya sa pupuntahan niyang inuman. Bumalik na lang siya sa kanyang lamesa. Hanggang sa maya-maya pa ay dumating na rin si Ruel na agad siyang tinanong kung bakit hindi siya sumunod sa karinderya. Nawala na ako ng ganang kumain, kaya hindi na ako sumunod. Bakit naman? May nangyari ba? Meron yatang baliw na babaeng nakapasok dito sa presinto. Kinulong ako sa banyo. Mga ilang minuto rin akong hindi nakalabas. Nakakabwisit nga Ano? Nahuli mo ba? Hindi nga Bigla na lang nawala. Teka, baka yun yung sinasabi sa akin ni Aling Mira.
Ano naman sinabi sa'yo ng chismosa na yun? Tungkol yun dun sa babaeng nadaanan daw niya nung madaling araw bago siya magbukas ng karinderya niya. Oh, tapos? Yun na nga. Meron nga raw siyang nadaan ng babae na madumi yung suot na damit. Parang baliw nga raw kasi nakatulala lang habang naglalakad. Tapos putikan daw yung damit na parang basa pa. Basta nakakaawa. Kaso nga lang, hindi rin niya nakita yung mismong mukha ng babae dahil medyo nakayuko nga habang naglalakad. Putikan? Baka yun nga yun. Putikan din yung paanong babae nung makita ko kanina. Wala pa nga siyang suot na tsinelas eh. Kung totoong baliw yun, sana naman hindi siya makasakit ng mga tao. Dapat dun ikulong eh. Kung hindi naman siya makakasakit ng tao, hindi naman na siguro kailangang umabot pa sa pagkakakulong sa kanya. At saka, hindi rin naman tayo sigurado kung totoo ba talagang baliw yun. Baka pulubi lang. Basta ang mahalaga, wala siyang nasasaktang tao. Ikinulong niya nga ako kanina sa CR eh. Hindi tuloy ako nakakain ng tanghalian. Hindi nga siya nakakasakit, pero nakakaabala naman siya. Pareho lang yun, Hazel. Ay nako, masyado ka kasing mabait. Basta ako huwag lang siyang magpapakita uli sa akin. Kundi, malilintikan talaga siya sa akin. Nang sumapit ng gabi, sabay na umuwi ang magkaibigan. Nagmamadali lang na nagpalit si Anton ng kanyang uniforme at nagsuot ng kanyang panlabas na damit. Naligo na rin siya ng kanyang pabango. Medyo excited siya na pumunta sa bahay ni Ramon dahil hindi niya maiwasang manggigil kapag naiisip niya na may mga babae siyang makikita roon mamaya. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, ay lumabas na siya ng kanyang kwarto. Anong gusto mong hapunan? Teka, aalis ka ba? Oo. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo kanina na bilakad ako ngayon. Wala ka namang nasabi. Saan ka ba pupunta? Kina Ramon lang. Kina Ramon? Ano namang gagawin mo ron? May kaso ba kayong hinahawakan na magkasama kayo? Wala naman. Ipapakita niya lang sa akin yung bagong motor na nabili niya. Alam mo naman, nag-ipon din ako para makabili ako ng motor. Interesado lang ako makita kaya pupunta muna ako sa kanya. Ganun ba? O sige, gagabihin ka ba? Hindi ako sigurado kung oras ako makakauwi. Baka kasi mag-akit din siyang mag-inom pero wag mo na ako hintayin pare. Sige, wala naman tayo rin trabaho bukas eh. Mag-enjoy ka lang Ako naman ay babawi ng tulog. Sige, aalis na ako. Masayang nagtatagayan sina Anton at si Ramon. Halatang nagkakasiyahan talaga sila habang nagiinuman. May sound trip pa silang kasama. Dalawa ring babae ang halatang mas bata ang konting edad kaysa sa kanilang dalawa. Nasa labas sila ng bahay ni Ramon dahil malamig ang simoy ng gabi roon. Nakakandong pa sa hita ni Anton ang babae niya na nagbibigay sa kanya ng tagay. Ang taas mo ng tagay mo, Marie. Parang gusto mo yatang lasingin ng kaibigan kong si Anton. Pansin ko nga. Baka gusto niyang patunayan sa akin yung kasabihan. Anong kasabihan naman yan, pare? Yung si Marie, araw-gabi, walang pante. Luko-luko ka talaga, Anton. Tuwang-tuwa naman si Anton at mabilis na nagnakaw ng halik sa may liig ng babae. Pasimple rin siyang bumulong dito. Wala ka bang panty? Wala ka bang panty? Kung meron, tatanggalin mo mamaya. Baka naman pahirapan mo ako sa pagtatanggal niyan. Uuwi ka talaga na walang saplot mamaya. Dahil sisirain ko yung panigurado. Nakatanggap lang ng mahinang palo sa balikat si Anton at muli silang nagpatuloy sa pag-inom. Habang parami ng parami ang iniinom nila ay nagiging malikot na rin ang kamay ni Anton sa babae niya. Hindi lang siya, kung hindi pati na rin ang katrabaho niya na si Ramon.
Pero maya-maya lang ay huminto muna si Anton saka tumayo sa inuupuan niya. Oh, saan ka na pupunta, pare? Ilang ako pare. Oh, nandun sa loob ng bahay yung bar niyo eh. Hindi na. Dito na lang ako sa may puno. Oh, sige. Bilisan mo lang. Marami pa tayong ubusing alak dito eh. Oo na. Huwag mo nang tikman yung pulutan ko ha. Ayoko nilalawayin yun ng iba. Oo naman. Damot mo naman eh. Pasipol-sipol pa si Anton nang lumabas siya sa may bakuran ni Ramon para pumunta sa mga puno. Doon siya nagbawas. Mga ilang segundo pa lang na nakatayo roon nang may marinig siyang ungol at pagkaluskos ng mga dahon. Hindi maiwasan ni Anton na aninagin sa madilim na lugar na yon, pero wala naman siyang makita. Naramdaman niya na lang ang konting takot, lalo na kapag iniisip niya na baka aso lang yun na pwede siyang sugurin. Dahil doon, kaya naman nagmamadali siya sa pagbabawas at bumalik na rin agad sa inuman nila. May malaking aso ka ba pre? Aso? Wala. Di naman ako mahilig sa aso eh. Ano yun? Parang may malaking aso ron sa may puno na yun. Kaya nga ako nagmamadali sa pag-ihi eh. Naku, baka yung asong bangaw na pag-alagala. Buti na lang di nakagat yung mani mo. Kawawa ka naman kapag nagkataon. Kawawa yung babae mo. Kawawa talaga. Hindi nila to matitikman kapag nawala to. Hanapin nila to panigurado. Sigurado yun. Ilan na bang napaligaya yun? Marami na. Inaabol-abol pa nga ito nung natikman nila eh. Yan lang yung gusto ko sa'yo. Talagang matinig ka sa babae. Ludi! Sabay pa silang nag-cheers at nagpatuloy sa pag-inom. Inabot na ng madaling araw ang pag-iinuman ni na Anton, kung saan ay doon na rin siya nakatulog sa isang silid sa bahay ni Ramon. Nagising pa siya na katabi niya ang babaeng ikinama niya matapos ang inuman. Dahil tulog na tulog pa ito, kaya naman magandang pagkakataon yun para kay Anton na makaalis na. Pagdating ni Anton sa bahay ni Ruel ay naabutan niya ang kaibigan niya na nagkakape. Agad niyang inagawang kape na iniinom nito para mahimasmasan ang pagkalasing niya. Hindi naman umangal si Ruel sa ginawa niya, kaya umupo na siya agad sa harapan nito. Sinabi ko na nga ba't hindi ka naman umuwi kagabi? Napasarap kasi yung inuman namin kagabi. Nawala sa isip ko yung oras na kaya doon ako nakatulog. Buti na lang at wala tayong pasok ngayong araw ng linggo sa presinto. Kung hindi, baka masermonan ka na naman ni Hepe. Kumain ka na. Pandalawang tao naman tong niluto kong almusal eh. Salamat pare. Tahimik lang silang kumakain ng mga sandaling yun nang bigla na namang magsalita si Ruel. Siya nga pala Anton. Hindi pa ba tapos yung problema mo dun sa babae mo? Ha? Sino babae? Alam mo naman na marami akong babae. Ikaw talaga. Yung babae mo, si Berna. Otomatikong natigilan si Anton mula sa pagsubo niya dahil sa nabanggit na pangalan ng kanyang kaibigan. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway. Hindi niya alam kung bakit biglang nabuksan ni Ruel ang usapan tungkol sa babaeng yon. Pero kahit sobrang kanyang pagtataka, ay hindi pa rin siya masyadong nagpahalata. Bakit mo na itanong? Hindi mo pa rin ba siya nakakausap ng maayos? Kasi ang tanda ko pinagtataguan mo siya sa presinto natin nung nakaraang araw. Kung nagpunta rin siya dito sa bahay, ibig sabihin hindi mo pa rin siya inaarap. Teka, anong ibig mong sabihin na nagpunta siya dito sa bahay? Nakita ko kasi siya dito kagabi. Ano?
Kasabay ng pagtaas ng boses ni Anton ay ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa sinabi ng kaibigan. Parang huminto ang kanyang mundo ng mga sandaling yun. Kunot na kunot din ang noo niya habang nakatitig pa rin siya ng diretso kay Ruel. Sigurado ka ba na siya yun? Baka naman ibang tao lang yung nakita mo. O baka naman namamalikmata ka lang. Nakatingin nga siya ng diretso dito sa bahay natin eh. Kakaalis mo pa lang nun para pumunta kina Ramon. Magsasarado na kasi ako ng pinto nun para matulog na. Tapos yun nga, nakita ko siya. Nakatayo sa labas ng gate. Napatulala na si Anton sa kanyang mga nalaman. Napuno na ng katanungan ang isipan niya kung papaano nangyari yon. Samantalang inilibing niya na ang babae. Sigurado siya na patay niya ito. Ngunit kahit napuno siya ng katanungan, ay pinilit pa rin ni Anton na maging kalmado. Alam niya kasi na hindi siya pwedeng magpakita ng kakaibang emosyon kay Ruel dahil pwede siyang mapaghinalaan nito dahil isa itong pulis. Baka naman hindi siya yung nakita mo. Nilapitan mo ba siya? Nakausap mo ba siya? Yun lang. Hindi ko siya nakausap. Nung nakita ko kasi siya sa labas ng bakuran, bigla rin siyang tumalikod at tumalis. Pero kahit malayo at madilim, alam ko na siya yun. Yung damit niya kasi nung nakita natin siya sa labas ng presinto, ganun na ganun pa rin yung suot niya. Kaya alam ko, si Berna talaga yun. Napalunok na lamang ng laway si Anton at mabilis na pinili na lang na hindi sagutin pa ang kaibigan. Tulala siya habang nagpapatuloy ang kanyang pagkain. Buong araw na hindi mapakali si Anton matapos ang naging usapan nila ni Ruel. Pabalik-balik lang siya sa paglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Di Marion, hindi pwedeng si Berna talagang nakita ni Ruel. Sobrang labo na mangyari yun. Kasi nailibing ko na si Berna. Baka naman talaga ibang babae yun. Baka ibang babae ko lang yun na tinakbuhan ko rin. Tapos inakala niya lang na si Berna yun. Isa lang ang pwede kong gawin para makumpirma ko to. Kailangan kong bumalik sa hukay niyon para makita ko kung nandun pa siya. Tama, babalik ako dun. Pakiramdam ni Anton ay ang bagal ng oras sa buong maghapon na yun. Hinihintay niya kasi na gumabi na. Hindi naman kasi siya pwedeng bumalik sa gubat ng maaga dahil baka may makakita lang sa gagawin niya. Buti na lang at tuluyan na ring lumalim ang gabi. Tulog na ang kaibigan niya dahil may pasok na ulit sila sa presinto bukas. Habang siya naman ay dahan-dahan siyang lumalabas ng kanyang silid at maingat na lumabas ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang bumalik sa may gubat. Ang tanging bitbit niya lang ay flashlight at isang maliit na panghukay. Habang patuloy na naglalakad ay palingalingalan siya sa paligid. Saan nga ba yun? Alam ko dito lamang yun. Dahil patuloy lang sa paglingon si Anton, hindi niya namalaya ng malaking ugat ng puno na madadaanan niya. Hindi niya tuluyon na iwasan, kaya sa isang iglap ay nadapa siya at bumagsak ang dibdib niya sa lupa. Lintik na. Pag minamalas nga naman, oh. Babangon na sana siya, pero otomatiko siyang natigilan nang makita niya sa mismong harapan niya ang malalim na hukay. Agad siyang napaupo sa lupa at mabilis niyang tinanglawan ang hukay. Teka, ito yung hinukay ko ah. Bakit wala dito yung katawan ni Berna? Tila dumagungdong ang dibdib ni Anton sa nakakatindig balahibo na kanyang nakikita ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto siyang nakatulala sa bakanting hukay na yun. Basta ang alam niya na wawala roon ang katawan ng babaeng inilibing niya. Paano nangyari yun? Bakit nawala siya rito? Nabuhay ba siya uli? Pero paano mangyayari mabubuhay siya uli?
Samantalang 3 beses kong sinigurado na wala ng pulso niya nang inilibing ko siya. Naputo lang medyo pagliligalig ng katawan ni Anton nang may marinig siyang kaluskos ng mga dahon at mahinang ungol. Pamilyar sa kanyang tunog na yon dahil ganun na ganun din ang narinig niya kagabi. Habang umiihi siya sa labas ng bakuran ni Ramon, mabilis siyang nagpalingalinga. Sa tuwing titingin siya sa isang madilim na bahagi ng gubat, ay sinasabayan niya yun ang pagtutok ng flashlight. Pero nakakailang beses niya nang ginagawa yun, ngunit wala pa rin siyang nakikita. Lalo siyang nakaramdam ng takot nang marinig niya na palakas ng palakas ang ungol na yun. Pakiramdam ni Anton ay lumalapit na ng dahan-dahan kung ano man yun sa pwesto niya. Hindi tuloy maiwasan ni Anton ang mapaatras kahit pa nakaupo pa rin siya sa lupa. Maya-maya pa ay biglang gumalaw na naman ang talahib sa may bandang kaliwa niya. Kaya doon niya agad itinutok ang flashlight. Pagtutok niya roon, isang nakatatakot na nilalang ang nakita niya. Hindi niya mawari kung ano yun, pero pakiramdam niya, isang tao yun. Natiklap na ang balat sa may bandang pisngi at may hiwa rin sa labi. Kaya mas lalong lumaki ang buka ng bibig. Maihahalin tulad ang mukha na yon sa madalas niyang pinapanood na zombie na movie dahil sa takot. Kaya napasigaw si Anton. Agad na nabitawan ni Anton ang flashlight na hawak niya. Nang mapahiga na agad siya sa lupa. Sa isang iglap kasi ay inatake na lang siya ng halimaw na yon. Kahit na malakas at kakaibang amoy ng halimaw, hindi niya yon masyadong napansin dahil abala siya sa pagprotekta ng kanyang ulo para hindi yon makagat ng nilalang na umaatake sa kanya. Sinasalag niya rin ang kalmot nito para hindi makalmot ang kanyang mukha. Tulungan niyo ako! Tulong! Talagang hindi mapigilan ni Anton ang pag-atake sa kanya ng halimaw. Pakiramdam niya rin ay may sugat na ang kanyang bisig na ginagamit niyang pansalag sa mga kalmot nito. Dalihan mo ako! Tulong! May nakaririnig ba sa akin dyan? Tulungan niyo ako! Inaatake ako ng isang halimaw! Ramdam ni Anton ang pagtalsik ng malapot na laway ng halimaw sa kanyang muka. Nandidiri siya, pero kapag pinansin niya yon at mawala siya sa focus, alam niyang may posibilidad na makagat siya ng halimaw na yon. Bago pa man tuluyang manghina ang bisig ni Anton, may narinig siyang nagsalita. Hindi niya makita kung sino yon, pero alam niya na matandang lalaki yon. Layuan mo ang lalaking yan! Halimaw ka! Sa isang iglap, ang umaangil na halimaw ay napalitan ng tila pag-iyak. Para itong nasasaktan sa hindi malamang dahilan. Naramdaman na lamang ni Anton na may tumatama sa kanyang isang maliit na butil sa kanyang muka na hindi niya matukoy kung ano. Basta ang alam ni Anton, kung ano man ang butil na yon ay nasasaktan ng aso roon. Layuan mo siya! Lumayo kang halimaw ka! Alis! Sa isang iglap, umalis ang halimaw na yon sa may ibabaw ni Anton at nagmamadaling tumakbo pabalik sa dilim. Nang mawala yon, ay doon palang nakita ni Anton ang matandang lalaki na tumulong sa kanya. Matanda na talaga ito at balbas sarado pa. Nagkatitigan pa sila ng matanda bago ito lumapit sa kanya at tinulungan siyang makabangon at saka siya nito isinandal sa puno. Salamat po sa tulong ninyo. Hindi siya pinansin ng lalaki. Mabilis lang nitong iniabot ang kanyang dugoang mga bisig at marahang ininspeksyon yon. Malalim ang natamo mong sugat, iho. Ang lalim ng kalmot niya sa'yo. Kailangan itong malinisan ng suka. Suka ho? May gamot naman ho ako sa bahay. Doon ko na lamang ito gagamutin. Hindi ito basta-basta maaayos ng simpleng gamot na nabibili lang sa butika, iho.
Iba ang sugat na ito. Kailangan itong mahugasan agad ng pangontra. Dahil kung hindi, baka mahawa ka. Hindi maintindihan ni Anton ang sinasabi ng matandang lalaki. Lalo na't napansin niya na masyadong seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Maya-maya pa, agad na ibinaba ng matanda sa lupa ang dala niyang bayong at saka may inilabas doon na isang bote. Alam na agad ni Anton na suka yun. Dahil doon ay walang pagdadalawang isip na ibinuhos nga ng matanda ang suka sa kanyang mga sugat. Naramdaman niya agad ang hapdi. Aray ko! Ang sakit ho! Tiisin mo lang, iho. Ito lang ang tanging gamot para hindi ka na niya mahawa. Ano bang klaseng halimaw yun? Tao ho ba yun o totoong halimaw? Hindi mo alam kung anong umatake sa'yo. Ano ho ba yun? Bangkay ho ba yun? Doon ka nagkakamali, iho. Isa talaga itong halimaw. Isang amalanhig ang tawag doon. Amalanhig? Napuno ng sobrang pagtataka si Anton sa sinabi ng matanda. Lalo na't yun pa lang ang unang beses na narinig niya ang salitang yun. Hindi naman kasi siya taga-Aklan, kaya hindi siya pamilyar sa tinutukoy ng matanda. Mukhang sa ekspresyon ng mukha mo parang sinasabi mo talagang hindi mo alam na isang amalanhig ang umatake sa'yo ngayon lang, iho. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nun, Manong. Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin kung ano yun? Ang amalanhig ay ibang lahi ng aswang, iho. Namilog na naman ang mga mata ni Anton sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng matanda. Hindi rin siya agad makapagsalita dahil tinatansya niya ang mukha ng matanda kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lang sa kanya. Pero dahil wala siyang mababakas na pagbibiro sa mukha ng matandang lalaki, unti-unti niyang napagtanto na baka totoong sinasabi nito. Aminin niya man kasi o hindi, kakaiba naman talaga ang nilalang na umatake sa kanya kanina. Totoo po bang sinasabi niyo? Totoo ang sinasabi ko, iho. Ang umatake sa'yo ay hindi pangkaraniwan lang. Isa yung amalanhig. Maituturing nyo na ibang lahi ng aswang. Mga bangkay sila na muling nabuhay. Hindi rin sila basta-basta namamatay. May kakayahan sila na mabuhay muli, lalo na kung hindi nasunog ang kanilang katawang tao at kung meron silang balak na patayin o gantihan. Bumalik ho sila sa pagkamatay? Tama ka dyan. Lihim na napatingin si Anton sa hukay na nasa gilid lang niya. Doon niya unti-unting napagtanto ang dahilan kung bakit nabuhay ulit si Berna. Yun ay dahil isa itong amalanhig. Nagsimula na namang manginig ang katawan ni Anton dahil sa takot. Ibig sabihin, bumalik siya para gantihan ako. Nabuhay siya uli para patayin ako. Kilala mo ba ang amalanhig na umatake sa'yo, iho? Tiningnan na lamang ni Anton ang matandang lalaki. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba rito ang nalalaman niya. Pero ang sigurado lang siya, kapag sinabi niyang nalalaman niya, ay parang inamin niya na lang din sa matanda ang krimen na ginawa niya sa babae. Dahil doon, kaya sunod-sunod siyang napailing at mabilis na tumayo. Aalis na ho ako. Kailangan ko nang umalis. Teka lang, iho. Kailangan kong malaman kung kilala mo ba ang amalanhig na umatake sa'yo. Yung kani-kanina lamang. Kilala mo ba siya? Ay kung alam ko, anong gagawin niyo? Kung kilala mo talaga siya, mas madali natin siyang matutunton.
Dapat lang napatayin ang halimaw na yun, iho. Kung sinasabi mo na binalikan ka niya para gantihan, ibig sabihin ay hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Papatayin ka ng halimaw na yon, iho. Kaya sabihin mo sa akin kung kilala mo ba ang amalanhig na yon at kung maituturo mo ba sa akin kung taga-saan siya. Hindi ko alam kung taga-saan siya. Minsan ko na siyang nakilala. Minsan ko na rin siyang nakasama. Wala akong maraming alam tungkol sa kanya. Kung ganon, paano mo nasabing ginagantihan ka niya? May nagawa ka bang mali sa kanya? Naagrabyado mo ba siya noon? Muli na namang hindi sinagot ni Anton ang tanong ng matandang lalaki. Hindi niya masabi rito ang tunay na kasalanang nagawa niya dahil nga hindi niya naman ito lubusang kilala. Pero bago pa man siya makasagot sa matanda, ay muli na itong nagsalita. Mukhang ayaw mo sa aking sabihin kung ano ang kasalanan mo dun sa malanhig na yon, iho. Pero hindi naman kita pipilitin. Basta, ang sigurado lang ako, kung kilala mo ang amalanhig na yon at kung may kakayahan ka naman na patayin siya, pues, gawin mo na. Dahil kung sinasabi mo na ginagantihan ka niya, ibig sabihin lang nun ay papatayin ka niya. Ano man ang mangyari, hindi siya titigil, iho. Anong pwede kong gawin para patayin ko siya? Kailangan mo lang na masunog ang katawan niya. Pero kung iniisip mo na madali lang gawin yon, nagkakamali ka ron. Huwag mong kalimutan na isa pa ring aswang ang amalanhig na yon. May kalakasan siya kesa sa normal na tao. At kapag napatay ka niya, kakainin ka niya na buhay. Makikita mismo ng dalawang mata mo kung papaano niya tanggalin ng mga lamang loob sa sarili mong katawan. Dahil kakainin ka niya nang may malay pa. Kakaibang kilabot na naman ang naramdaman ni Anton sa mga sinabi ng matanda. Nakakahindik yun. Iniisip pa lang niya na mangyayari talaga yun sa kanya ay kinikilabutan na kaagad siya. Maya-maya pa ay muli na ulit nagsalita ang matanda. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan na malaman ang dahilan kung bakit ka hinahunting ng amalanhig, naiintindihan ko. Pero iaabiso ko lang sa'yo, iho, na mas maganda kung hihingi ka ng tulong. Mas maganda kung hindi lang ikaw ang kakalaban sa amalanhig na yon, lalo na't wala ka palang kaalam-alam sa klase ng halimaw na maaari mong kalabanin. Uulitin ko, mapanganib yon. At dahil mukhang hindi ka rin naman sa akin hihingi ng tulong, aalis na lamang ako. Mag-ingat ka sana, iho. Nang umalis na nga ang matandang lalaki, ay nagmadali na rin si Anton na bumalik sa kanilang bahay. Hindi niya maiwasan na tumakbo habang palingon-lingon pa rin siya sa kanyang likuran dahil sa takot na may sumunod sa kanya. Ibang takot ang gumagapang sa kanyang buong katawan kapag naaalala niya ang halimaw na sumugod sa kanya. May naririnig din siyang alulong ng aso na lalong nagpapadoble ng kaba niya. Kaya naman lalo siyang nagmadali sa pagtakbo. Pakiramdam niya talaga ay may nakasunod sa kanya at binabantayan ang kanyang mga galaw. Kaya hindi siya mapakali. Pakiramdam din ni Anton anumang oras ay may lalabas na naman mula sa dilim para sugurin siya. Laking pasasalamat naman niya nang makarating siya sa bahay. Agad niyang isinarado ang pintuan at hinilang upuan para iharang yon sa mismong pinto. Sinarado niya rin ang mga bintana na normal nang hinahayaan niyang nakabukas na magdamag. Dahil sa mga ingay na ginawa ni Anton, hindi niya tuloy na malayan na nagising na si Ruel. Anton, anong ginagawa mo?
Halos mapatalon sa sobrang gulat si Anton nang magsalita nga si Ruel. Bakas na bakas sa mukha niyang sobrang takot at pangamba. Magsasalita na sana siya para sagutin ang kaibigan. Kaso nga lang, muli siyang natigilan at napatingin sa nakabukas pa ring bintana nang may marinig siyang pamilyar na ungol. Alam ni Anton na yun na yung halimaw, kaya naman inalis niyang atensyon kay Ruel at muling ipinagpatuloy ang pagsasarado ng bintana. Matapos yun, ay agad siyang nilapitan ni Ruel at hinawakan sa kanyang balikat para iharap sa kanya. Uy, Anton, ano ba nangyayari? Bakit mo sinasarado yung mga bintana? May gustong pumatay sa akin, Ruel. Gusto niya akong patayin. Ha? Sino? Si Berna. Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong gantian. Isa siyang halimaw ngayon. Binilikan niya ako dahil sa ginawa ko sa kanya. Ano? Teka lang. Hindi kita maintindihan, Anton. Ano bang ginawa mo kay Berna? Bakit kanya gustong gantian? Kinagat na ni Anton ang kanyang kuko at nagsimula na siyang magpabalik-balik sa paglalakad. Wala naman akong ginawa sa kanya. Hindi naman ako nakapatay sa kanya. Nasagasaan siya ng sarili niya. Hindi ako pumatay sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Kakikita ko lang kay Berna kagabi, di ba? Buhay pa siya. Sinabi ko na yun sa'yo. Bigla siya nabuhay. Kaya nga hindi ako makapaniwala sa sinabi mo eh. Na nakita mo siya. Dahil sigurado ako patay na siya nung inilibing ko ang katawan niya. Ano? Nilibing mo lang ng basta-basta ang katawan niya? Alam mo bang pwede kang makulong sa ginawa mo? Wala na akong choice, Ruel. Dahil kung hindi ko yung gagawin, siyak na akong pagbibintangan sa pagkamatay niya. Lalo na kapag nalamang buntis siya. Nabuntis ko siya. Pero hindi yun ang punto ko ngayon. Makinig ka sa akin. Makinig ka. Antayin mo ang susunod kong sasabihin. Ruel, nabuhay siyang muli. Nabuhay siya at ginagantian niya ako. Inatake niya ako kanina. Mabuti na lang may matandang tumulong sa akin. Ang sabi mo, sigurado kang patay na siya nang ilibing mo siya. Kung ganon, paano siya nabuhay? Sabi ng matandang lalaki, isa na siyang amalanhig. Amalanhig? Teka, amalanhig ba ka mo? Iyong aswang? May alam ka ba tungkol sa amalanhig? Oo. Kinatatakutan na nila lang yan dito sa Aklan. Matagal na akong nakaririnig ng yung mga kwentong ganyan tungkol dun sa mga lolo't lola ko. Hindi ko alam na totoo pala yan. Ngayon na lang kasi ulit ako nakarinig ng tungkol sa amalanhig. Tulungan mo ako, Ruel. Tulungan mo ako. Gusto niya akong patayin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ko. Hindi natuloy ni Anton ang balak niyang sabihin dahil nabulabog silang dalawa ni Ruel sa malalakas at sunod-sunod na mga katok sa kanilang pintuan. Ang mga katok na yon ay naging mga lagabog na parabang pinipilit ng kung sino man na yon na makapasok. Siya na yan, Ruel. Yan na yung amalanhig. Sigurado ko. Siguradong papatayin niya ako. Anong gagawin ko? Ano bang sinabi sa'yo nung matanda kanina? May sinabi ba siya sa'yo kung paano mamamatay ang amalanhig? Kailangan daw sunugin ang katawan niya. Yun ang sabi ng matanda. Otomatikong napaangat ng paningin ng dalawa nang marinig naman nila bigla ang malalakas na yabag sa kanilang bubong. Doon pa lang nila napansin na huminto na pala ang pagkalabog ng pintuan nila. Ngayon ay nasisigurado nila na nasa may bubong ang amalanhig. Nakaramdam ng kakaibang takot ang dalawa, lalo na si Anton dahil alam niya na siya naman talagang pakay ng amalanhig. Ayun na siya. Ano gagawin natin, Ruel? Kunin mo yung itak at saka yung garapon ng asin. Kukunin ko naman yung bote ng gas sa may kusina at saka yung lighter. Hindi ba pwedeng yung baril na lang kunin natin? Hindi pwede yun. Hindi natin yun pwedeng basta-basta na lang gamitin. Basta sundin mo lang inutos ko. Nang tumalikod na nga sa kanya si Ruel, ay kumilos na rin siya.
agad niyang tinungo ang poste kung saan nakasabit yung itak. Nang makuha na nila ang mga gamit nila, ay nagharap-harap ulit silang dalawa. Anong susunod natin gagawin, Ruel? Kailangan natin lumabas. Kailangan natin siyang harapin. Ano? Pero delikado. Hindi natin siya pwedeng kalabanin dito sa loob ng bahay dahil hindi natin siya masusunog. Masusunog ang buong bahay kapag nanatili tayo rito. Kaya kailangan natin lumabas. Huwag ka mag-alala. Tutulong naman akong gapiin ang amalanhig na yon. Kaya tara na. Wala na tayong oras. Kahit hindi gusto ni Anton ng idea na lalabas sila ng bahay, wala na nga siyang nagawa kung hindi ang sumunod kay Ruel. Sa likod sila ng bahay dumaan. Nang makalabas ay agad nilang tiningnan ang bubong ng bahay. Doon nga'y otomatikong nanlaki ang mga mata ni Anton at Ruel dahil kitang-kita nila ang malaking nilalang na nakapatong sa may bubong. Nakatalikod sa pwesto nilang amalanhig kaya mas kitang-kita nilang forma ng katawan ng halimaw. Hoy! Halimaw! Bumaba ka dyan! Harapin mo kami! Lumingon sa kanilang amalanhig kaya sabay na nahagit ni Anton at Ruel ang kanilang hininga. Dinaluyan sila ng parehong kakaibang takot, lalo na't kitang-kita nila ngayon ang nakatatakot na itsura ng amalanhig. Sa isang iglap nga ay tumalon ng amalanhig sa lupa na naging dahilan kung bakit sabay na napaatras ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sina Anton at ang amalanhig nang hindi pa rin kumikilos ang halimaw at nakatingin pa rin ito kay Anton. Naramdaman na lang niya ang paniniko sa kanya ni Ruel. Kausapin mo siya, Anton. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Subukan mong humingi ng tawad sa kanya. Ha? Sa tingin mo ba maintindihan niya ako? Patay na yan, Ruel. Isa na lang yung bangkay. Wala na yung pakiramdam. Ang tanging gusto niya lang, patayin ako. Subukan mo pa rin. Napalunok ng laway si Anton bago muling humarap sa bangkay ni Berna. Berna! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Alam mo sa sarili mo na hindi akong pumatay sa'yo. Nasagasaan ka, di ba? Nagpasagasa ka ng kusa. Alam mo siguro mabubuhay ka uli, kaya ginawa mo yun, oh. Alam mo sa sarili mo na babalik ka uli, kaya hindi ka natakot na patayin ang sarili mo. Dahil isa kang halimaw! Isa kang halimaw, Berna! Dahil sa mga sinabi ni Anton, ay dahan-dahan nang naglalakad ang amalanhig papalapit sa pwesto nila. Ano bang ginawa mo? Tingnan mo nga. Mukhang ginalit mo pa siya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ay, teka nga. Susubukan kong ako ang makipag-usap sa kanya. Berna, baka naman pwede yung pag-usapan to ni Anton. Hindi naman siguro kailangang umabot sa puntong may mamatay. Imbis na may marinig silang sagot mula sa amalanhig, umungo lang ito at mas binilisan ang paglalakad. Otomatikong napaatras naman ang dalawang lalaki dahil sa sobrang takot. Paatras ng paatras sina Anton at Ruel sa tuwing humahakbang naman papalapit sa kanila ang amalanhig. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi niya tayo maintindihan. Tumakbo na tayo, Ruel! Hindi tayo tatakbo. Lalaban tayo. Kung ano't ano man ang mangyari, dapat natin siyang harapin dahil siguradong hindi siya titigil. Basta ihanda mo lang ang sarili mo kapag umatake na siya. Hinawakan nga ng mahigpit ni Anton ang dala niyang itak. Naglalaway na naman ang amalanhig habang nakabukas ang bibig nito. Naging mas alerto ang dalawa. Kapag umatake na siya, kailangan natin maghiwalay. Siguradong ikaw ang susundan niya. Kaya labanan mo lang siya gamit yung itak. Saan ka naman pupunta? Sisimple lang ako na pumunta dun sa likod niya para mabuhusan ko siya nitong gas. Sige, basta bilisan mo lang, ha? Sa isang iglap ay umungol ng malakas ang amalanhig at saka tumakbo na para umatake. Nabigla ang dalawa pero agad silang pumesto upang harapin ang halimaw.
Nang malapit ng amalanhig ay doon sila naghiwalay ng direksyon. Si Ruel ay sa kanan tumakbo habang si Anton naman ay sa kaliwa. Gaya ng inaasahan ay si Anton ang sinundan ng amalanhig. Agad niyang hinampas-hampas sa hangin ang hawak niyang itak para hindi siya malapitan ng amalanhig. Huwag kang lalapit! Hindi mo ko mapapatay! Lumayo ka sa akin! Layo! Bawat paghampas na ginagawa ni Anton sa itak ay sinasabayan niyo ng amalanhig ng pag-angil at pagkalmot. Pero hindi pa rin tumigil ang amalanhig nang piliting lapitan siya dahil tila hindi naman ito masyadong natatakot sa itak. Habang paatras ng paatras si Anton, hindi niya namalayan na may putol na katawan ng saging sa may likuran niya. Dahil doon, kaya natapilok na naman siya. Sa sobrang gulat ay nabitawan niya tuloy ang pagkakahawak niya sa itak. Bago pa man siya tuluyang lumagapak sa lupa. Nahagip ng amalanhig ang kanyang liig kaya imbis na matumbas si Anton, napigilan yon dahil nasakal na siya ng halimaw. Ha! Ha! Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Mas lalong humigpit ang pagkakasakal ng amalanhig sa kanya. Habang sinasakal siya nito, hindi maiwasan ni Anton na mapansin na natitiklap ng balat at ang bisig ng aswang. Siguro ay dahil sa puwersang ginagamit nito. Naaamoy niya na rin ang mabahong amoy ng amalanhig na parang naaagnas na. Bitiwan mo ako! Ruel! Tulungan mo ako! Nasaan ka? Isang malakas na ungol na naman ang pinakawala ng amalanhig. At sa isang iglap ay hinampas siya nito nang matatalas nitong mga kuko kung saan ay tumama yun sa mukha ni Anton. Ramdam agad ng lalaki ang parang kakaibang sakit na gumagapang sa kanyang kaliwang mata. Hindi niya alam kung anong nangyari pero sigurado siya. Malala ang tama ng mata niya dahil medyo nanlabo na rin ang kanyang paningin. Aray ko! Tulong! Ang sakit! Ruel! Sa kabila ng pagwawala ni Anton dahil sa natamo niyang sugat sa muka at sa mata niya, nakita niya ang figura ng kaibigan sa may likod ng amalanhig. Naamoy na rin niyang itinaktak na gas ng kaibigan sa katawan ng amalanhig kung saan ay parang hindi yun napansin ng halimaw dahil patuloy pa rin ito sa pagkalmot sa kanya. Nandito na ako, Anton. Hindi gumana yung lighter kanina. Kaya kumuha ko ng ibang panindi. Sisindihan ko na siya. Kaya gawin mo makakaya mo. Parang maitulak siya palayo sa'yo. Inipo ni Anton ang natitira niyang lakas at sa kanya mabilis na sinipa ang katawan ng amalanhig. Nang makaalis ang amalanhig mula sa pagkakasakal kay Anton, agad itong lumagablab sa apoy dahil nasindihan na pala ito. Malakas na alulong na naman ng amalanhig ang kanilang narinig habang nasusunog ito ng buhay. Mga ilang segundo rin nila itong pinanood na nagwawala hanggang sa mabilis nang lumapit si Ruel sa kinaroroonan ni Anton. Anton, ano nangyari sa mata mo? Lumalaylay na yung isa mong mata. Kailangan natin yung dalhin sa ospital. Pagkatapos ng sinabi ng kaibigan niya, ay kusa na ring bumigay ang buong katawan ni Anton at nawala na siya ng malay. Nang magising siya, isang malaking balitang natanggap niya na hindi niya inaasahan. Kinakailangan daw natanggalin ang isa niyang mata dahil sa pagkalawlaw nito at sa natamo nitong damage. Ngayon ay nakatingin lang si Anton sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Sunod-sunod siyang napailing. Ayoko nito! Hindi maaari ito! Ayoko nito! Nagwala si Anton kung saan ay si Ruel ang nagpapakalma sa kanya. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin matanggap ni Anton ang nangyari sa kanya. Lalo na at yun na rin ang naging umpisa ng pagbabago ng buhay niya. Natanggal siya sa trabaho at wala na ring babaeng pumapansin sa kanya dahil sa itsura niya. Dahil nga nagbago ang lahat, pakiramdam ni Anton ay parang ayaw niya nang mabuhay pa.
At yun na nga lang ang araw-araw niyang nararamdaman sa bawat araw na dumadaan na inilalaban na lang niya dahil ayaw niyang masayang ang buhay niya na ipinaglaban niya sa amalanhig.